Madaling araw kanina, naglandfall sa Ilocos Sur ang bagyong Maymay. Ang mga kapatid natin sa Ilocos Norte o sa Norte ay hindi na pinatulog ng pagbaha at landslides. Magbabalita, Simon Gualvez. Bandang alas 2 ng madaling araw kanina, tumama na ang mata ng bagyong Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur. Higit 100 kilometro mula sa landfall area, ganito naman ang sitwasyon sa bayan ng Tagudin. Bumuhos ang malakas na ulan. Naging maagap naman ang mga otoridad na nakapagpatupad na ng preemptive evacuation doon maging sa bayan ng Santa. Higit 40 pamilyang nailikas. Nang lumiwanag, kitang hindi na madaanan ng spillway sa bayan ng Gregorio del Pilar dahil umapaw na sa kalsada ang tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang kalsada sa bayan ng Quirino. Sa La Union, malakas na buhos ng ulan din ang gumising sa mga taga San Juan. Halos mag-zero visibility pa nga sa ilang lugar. Kaya nagdahan-dahan na mga motorista. May mga binahan na ring kalsada. Kaya para sa provincial government, kailangan na nila ng flood control project. Na yung volume ng tubig na bumagsak, hindi talaga ma-accommodate nung mga drainage system natin and all that. Imbes na dati parang lagoon or field, no? Because of progress, natatabunan yan and now buildings are there. So kahit pa paano, wala nang tatakbuhan yung tubig. Habang may bagyo, pinaiiwas din muna ang pangingisda at iba pang water activities. Kasama na dyan ang surfing na kilala ang probinsya. It is discouraged if you ask me because there are some novice na papasok, kunyari akala nila, kaya na nila, but it is different. In fact, even professionals are also discouraged to do it. Kung minsan talagang totally na binabawal namin. Pinag-iingat ngayon ng Cordillera dahil doon sunod naman ang nalasa ang bagyo. Binaha na nga ang Baguio Bawang Road sa Barangay Irisan. Gumuho naman ang lupa kaya not passable na ang ilang kalsada sa Kalinga. At dahil sa pag-ulan, asahan ang kaunting paggalaw sa presyo ng harvest goods o mga ani. Sa Rodriguez Rizal, patay ang isang magkapatid matapos mabagsakan ng malaking bato ang binabantayan nilang tindahan kahapon. Ayon sa live-in partner ng biktimang babae, namimingwit siya sa dam nang makarinig ng malakas na dagundong. Pagbalik niya, patay na ang magkapatid. Hindi na sila halos makilala dahil sa ulo tinamaan. Pinulot ko po yung asawa ko kasi nandun na po siya sa tubig. Baka po maanod siya dun sa baha. Tapos sumunod po. Yung bayaw ko po pinulot ko rin po. Kasi patay na po siya, tinamaan po sa ulo. Tapos nung nandyan na po yung mga rescuer, pinilit ko pong makuha po yung paanong asawa ko na naipit po sa bato, naputol. Posible raw dahil sa maulang panahon kaya lumambot ang lupa sa bundok at nagdulot ng rockfall. Nagpaabot na ng tulong pinansyal ang barangay sa pamilya ng mga biktima. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon kasama si Ron Arkelada, ang head ng kanilang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am, and sa lahat po ng nakikinig at nanood sa programang ito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sir, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa inyong probinsya? Kamusta ang panahon matapos maglandfall itong bagyong Maymay? So far, kumalma na po ang weather ngayon dito. Nasa cloudy na lang. Compare mo nung kanina naglandfall ni si Bagyong Maymay nung alas 2 hanggang kaninang madaling araw hanggang alas 5 ay talagang sobrang lakas ng pabugso-bugsong hangin and ulan dito na naramdaman namin kaninang madaling araw. So far, ngayon po kumalma na, cloudy na lang. Ang tinitingnan na lang natin yung mga pagtaas ng mga river natin kasi lalo dito sa 2nd District, sa Amburayan and some part ng 2nd District ay parang bumababa yung mga tubig galing sa Mountain Province and Benguet. Ay yun yung minomonitor namin kasi tumataas yung level ng tubig sa mga river po natin ngayon. May mga nasa critical level ba? We have 3 major rivers kasi dito sa Ilocos Sur. Yung Amburayan ay nasa orange level na kanina. So halos papunta na sa red. And pag napunta sa red, baka possible na mag-force evacuation kami sa malapit sa mga ilog. And
yun po yung minomonitor natin. And yung mga tributaries naman like sa mga kandon ay tumataas na rin. Kaya yun yung talaga minomonitor namin po. So, but habang wala pang forced evacuation, pero may mga residente ba na naapektuhan ng bagyo at may mga lumikas or kinailangang ilikas? Yes, kagabi po ay nagpa-preemptive evacuate tayo para sa mga residente na malapit sa mga high risk, para sa mga flood, low-lying areas. We have monitored na 5 LGUs naman, which is na nasa 96 na families, which is 262 na individuals yung naitala natin or recorded na na-monitor natin na nagpre-evacuate kagabi po. And dahil nga kumalma and parang nag-a-access na tayo sa mga LGUs natin, na yung mga iba ay bumabalik na sa kanilang tahanan po. May naitala na ba na casualties or injured dahil po sa bagyo? Dito po sa Ilocos Sur, wala pong naitalang casualty and kahit injury po, wala po. Opo. And supply ng kuryente, okay naman? Tubig, linya ng komunikasyon, hindi naman po ba naapektuhan? Para sa supply po ng power ng kuryente, yun po yung naging challenge po namin dito kasi mostly ay nawalan po ng power kanina nung kasagsagan na malalakas na hangin. So, pero in closely coordination naman sa electric cooperative namin dito like ISECO ay ongoing naman po yung restoration nila. Kaya yung mga nawalan kanina ng kuryente ay unti-unti na po na ibabalik yung power supply po nila. Pagdating naman sa communication ay hindi naman po nawalan, okay naman po. Even yung tubig po ay okay, hindi po nawalan po. May mga kinailangan po bang, sabi nyo nga nagsagawa na kayo ng preemptive evacuation, so ilang pamilya po ang apektado at kumusta rin ang supply ng relief goods? Yes, sa mga nag-preemptive ay sa mga kanya-kanyang LGU po ay nagbigay na sila ng mga food packs at pinakain naman nila yung mga ating mga evacuees. And so far, sa province naman ay wala pa naman silang request for augmentation sa kanila. Pero naka-ready naman ang ating provincial government of Ilocos Sur headed by Governor Jerry na kung may mga augmentation na request ang ating LGU ay may mga stockpile naman tayo na naka-ready to augment sa mga LGUs po natin dito sa Ilocos Sur. Maraming salamat at mag-iingat po kayo dyan, Ilocos Sur PDRRMO Head Ron Arkelada.